Imaginin mo to nag-ipon ka para sa napakamahal na pamasahe papuntang Siargao, tapos pagdating mo doon, ang expectation mo, magre-relax ka sa napakagandang isla. Pero paano kung pagdating mo sa Siargao, ang welcome sa'yo ay mga naghahari-hari ang mga foreigners na kung umasta ay parang sa kanila na ang isla. Ang nakikita mo dyan ay isang lasing na Israeli national na nagsimula ng gulo dahil sa pambabastos niya sa mga kababayan nating LGBT doon. May mga turistang Israeli dito sa Siargao. Mga siga talaga no? You run it. That island belongs to the Filipino people, full stop. What we're seeing isn't tourism. This is organized occupation. Alam kong nabalitaan mo na yung nangyayari sa Siargao ngayon. Maraming mga lokal na ang nagre-reklamo tungkol sa mga foreign tourists, particular na ang mga Israeli nationals, na nagiging bastos na raw sa mga taga roon. May mga ulat ng loud parties, aggressive behavior, reckless driving, at pambabastos sa mga local customs. Ito pa, nagtatayo na din daw ang mga Israeli doon ng Chabad House o isang Jewish Community Outreach Center. Isang relihiyosong samahan ng mga Israeli. Dito, umalma si Maria Tokong, born and raised sa Siargao, at isang prominenteng boses doon. Ang sabi niya, "Come as a visitor and come as our guest, but you do not need to build a church or religious structure to represent your faith here. We already have our own, rooted in generations of devotion and tradition." May matapang ding pahayag ang ating kababayan na si The Notorious JTB. Let's get something straight. Siargao is not the West Bank. It's not a soft launch for an Israeli lifestyle experiment. It's not a place where you plant a flag, build your own bubble, and start acting like you run it. That island belongs to the Filipino people, full stop. Ang ilan namang taga roon ay nagsisimula na ding lumaban sa pamamagitan ng pag-display ng Palestinian flag sa harap ng kanilang establishments. At noong September 2025, nagkaroon pa nga ng solidarity walk sa General Luna kung saan ang mga residente at supporters ay hayagang nagprotesta para suportahan ang Palestine at labanan ang tinatawag nilang Israeli settler threats sa isla. Sa madaling salita, hindi na lang ito usapin ng pasaway na turista. Para sa iba, ang nakikita nila ay pagpasok ng isang kulturang mapang-angkin at walang pakialam sa lokal na komunidad. At kung iniisip mong sa Siargao lang ito nangyayari, hindi po. May parallel ito sa Thailand, particular sa Koh Phangan, malapit sa Bangkok Tourist Circuit, kung saan may mga local restaurants na umabot na sa puntong nagsabit na sila ng mga signs kung saan mababasa mo ang salitang No Israel dahil umano sa paulit-ulit na reklamo laban sa ilang mga Israeli tourists. Ayon sa isang Thai restaurant owner, na-experience nila ang mga turistang kumukuha ng gamit ng walang paalam, naghahag ng seats nang hindi nag-order, sumisingit sa pila, at kapag pinagsabihan mo, binabawi raw nila sa mass bad reviews online yung restaurant. Nako, kawawa naman no? Tapos may isang owner pa na nagsabing bumagsak ang rating ng restaurant niya mula 4.8 to 2.2 stars matapos paalisin ang isang grupo. So, pamilyar ba? Kasi ganyan din ang sinasabi ng ilang nagre-reklamo sa Siargao. Kapag pinagsabihan mo ang ilang abusadong dayo, ikaw pa ang babalikan. Kaya hindi katakataka kung bakit sa Siargao, mas marami ng lokal ang nagsasabing tama na. Nag-warning na rin ng Bureau of Immigration ng foreign nationals na lalabag sa rules ay pwedeng maharap sa deportation at blacklisting. Lilinawin ko lang ang issue na ito ay hindi tungkol sa relihiyon. Hindi din ito tungkol sa anumang lahi. Ito ay tungkol sa isang asal na kapag bumisita ka sa isang banyagang bansa, huwag kang bida-bida. Rumespeto ka. Opo, natural na mababait at hospitable ang mga Pilipino, lalo na sa mga banyaga. Actually, world-renowned tayo dyan. Sobrang warm natin sa pang-welcome sa mga turista. At kadalasan nga, talagang special treatment ang ibinibigay natin sa kanila. Tapos, ang kapalit ay pambabastos, panggugulo, at pananakot. Haba,
red flag yan. Kaya simple lang ang mensahe dito. Kapag dayo ka, rumespeto ka. At kapag bastos ka sa mga lokal, sa negosyo at sa kultura ng isla, hindi ka dapat pinagtatakpan. Dapat pinalalayas. Kung gusto mo pa na magganito pang klaseng contents, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.